Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, Malacanang nagbabala laban sa kumakalat na deep fake audio ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 44 degrees Celsius heat index maaring maranasan sa NCR ngayong araw ayon sa Pag-asa. Department of Education itinangging may 2 gurong nasawi dahil sa heat stroke. Rekomendasyon para i-revoke o bawiin ang lisensya ng baril ni Apollo Quiboloy natanggap na ng Chief PNP. At kumpanyang nag-ooperate ng parking lot sa NAIA tiniyak ang pagbabayad ng danyo sa mga may-ari ng mga nasunog na sasakyan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 24, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Ikinagulat ng Philippine Navy ang biglang pagdami ng Chinese Maritime Militia vessel sa West Philippine Sea bago pa magsimula ang taunang balikatan exercise. Gayunman, hindi nila ito ikinababahala at tiniyak na may nakahanda silang mga hakbang sakaling mambulabog ito sa isinagawang pagsasanay. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Iniulat ng Philippine Navy ang biglang pagdami ng Chinese Maritime Militia vessel sa West Philippine Sea. Isang linggo bago magsimula ang balikatan exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at U.S. military personnel. So there's been a surge in the presence of the maritime militia, specifically in Baholi, Masinloc, and Pag-asa. This coincided with the launching of Balikatan. Ayon kay Commodore Roy Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, partikular na namonitor nila ang pagdami ng barko mula April 16 hanggang April 22. Sa tala ng Philippine Navy, nasa 110 ang bilang ng CCM vessel. Pinakamarami sa Pag-asa Island, Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Higit na malaki ang bilang na ito kumpara sa 69 noong unang linggo ng Abril at 50 noong ikalawang linggo, bukod pa ang 15 Chinese fishing vessels. Wala namang namonitor na pagdami sa bilang ng People's Liberation Army Navy vessel at Chinese Coast Guard vessel. Ayon kay Commodore Trinidad, hindi normal ang biglang pagdami ng bilang na ito ng Chinese Maritime Militia na nasa iisang lugar lamang nakahimpil at nagkukumpulan. Kasabay nito, tiniyak naman ng Philippine Navy na mayroon silang contingency measures sakaling mambulabog ang China sa pagsasanay. Ang Philippine Coast Guard na sa unang pagkakataon ay lalahok sa balikatan. Magiging security perimeter sila sa pagsasanay at nauna nang sinabi na hindi nila haayaan na may ibang manghihimasok sa military drills. Hindi naman inaasahan ng Navy na manghihimasok ang China sa isinasagawang balikatan exercises, lalo na sa multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea. Yes, that has been the call ever since for China to respect international law. And I expect them to behave properly this time. During this balikatan? Yes. And why, sir? Why? Because of the presence of the international participants for BK. 14 na mga bansa ang magsisilbing observers sa pagsasanay ngayong taon, kabilang na ang Brunei, Canada, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, South Korea, Singapore, Thailand, Vietnam at ang United Kingdom. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na posibleng may sindikato sa likod ng umano'y iligal na pagkuha ng mga dokumento ng ilang dayuhan para magpanggap na mga Pilipino. Narito ang ulat ni Harleen Delgado.
Nakahanda ang Senate Committee on National Defense and Security na imbestigahan ang umano'y iligal na pagkuha ng mga dokumento ng ilang dayuhan para magpanggap ng mga Pilipino. Ito'y matapos maghain ng isang resolusyon si Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros na layong imbestigahan ng komite ang implikasyon sa seguridad ng bansa nang naiulat na paggamit ng peking dokumento ng ilang foreign nationals. Kabilang sa binanggit ng senadora ang naiulat ng Embahada ng Pilipinas sa Bangkok, Thailand kung saan 4 na Chinese nationals ang nahuling nagpapanggap ng mga Pilipino gamit ang Philippine passports, birth certificates na in-issue ng Philippine Statistics Authority at postal ID cards. Ganoon din ang umano'y pag-aalok ng 1 milyong piso sa foreign students para makapasok ng Cagayan. Sa panahong kaliwat kanan ng pag-water cannon ng China sa mga Pilipinong barko, siguro may karapatan naman tayong maalarma. Siguro hindi naman masamang magduda. It is only natural that we look into if this is in any way related to Chinese harassment in the West Philippine Sea. Para kay Senator Jinggoy Estrada, posibleng may sindikato na nagpapatakbo sa likod nito. Yes, I've heard of several news about it, especially coming from outsiders, na pati mga passports na nag-i-issue sa mga Chinese nationals na hindi naman marunong Managalog, no? Hindi naman marunong Pilipino. So, I think there's a syndicate. May mga sindikato na siguro na sa loob. Naka-aalarma rin anya ang umano'y pagpapanggap ng ilang Chinese nationals bilang Pilipino sa ibang bansa. Siyempre, baka kung ano gawin ng mga inchik doon sa ano. Tapos, papanggap sila ng mga Pilipino sila. Ay kung magpanggap sila ng terorista, tapos Pilipino yung Philippine passport yung magamit nila. Naniniwala rin ng mambabatas na dapat maimbestigahan ang anyay kahina-hinalang pagdami umano ng Chinese students sa Cagayan kung saan may 2 EDCA sites para sa mga tropang Amerikano. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatili si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi makakaapekto sa trabaho at relasyon nilang dalawa ang anumang hindi pagkakaunawaan ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawang si First Lady Liza Araneta Marcos. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Muling isinantabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga suwestyon na dapat nang palitan bilang kalihim ng Department of Education si Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng palitan ng pahayag sa pagitan ni na VP Sara at First Lady Liza Marcos at pag-amin ng unang ginang na bad shot sa kanya ang pangalawang Pangulo. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang nakikitang dahilan sa ngayon upang palitan si VP Sara. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Kumpiyansa ang Pangulo na maaayos rin ang problemang ito. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang ng mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin dahil naging issue nito. Idinipensa naman ni PBBM ang asawa sa naging pahayag nito ukol kay VP Sara. Ayon sa Pangulo, hindi niya masisisi ang unang ginang sa naging sentimiento nito. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Sa isang panayam, inamin ng First Lady na sadya niyang dinededma si VP Sara kapag nasa kaparehong event dahil sa tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM na bangag sa isang rally sa Davao City, kung saan dumalo naman dito si VP Sara. Ayon kay PBBM, dapat maunawaan na hindi sanay sa politika ang First Lady, kaya kailangan pa nitong mag-aral na magpalagpas ng ibang masasakit at maaanghang na salita na ibinabato sa kanila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nagkomento ang ilang senador kaugnay ng issue sa pagitan ni First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Para sa isang mambabatas, hindi na dapat mag-away ang dalawa at tumutok na lamang sa paggawa ng mga proyekto. Mula sa Tarlac, may live report si Harleen Delgado. Arlene, ano yung opinyon ng mga senador sa bangayan ng First Lady at Vice Presidente? Aga, parang kay Senator Cynthia Villar, kung siya ang tatanungin, hindi na dapat magbangayan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng gusot sa pagitan ng unang ginang at Vice Presidente matapos isiwalat ni First Lady Marcos sa isang panayam ang kanyang sama ng loob kay VP Sara dahil sa naging reaksyon nito sa pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Punto ni Senator Villar, kung siya anya ang asawa ng Pangulo, pagtutuunan na lamang niya ng pansin ang paggawa ng mga programa para maging matagumpay ang presidente sa kanyang pamumuno. Politika yun eh. O, tayo naman kung ano lang ang tama yun. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. O, hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away, gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. Aga dagdag ng senadora, posibleng nagalit lang si dating Pangulong Duterte dahil sa mga ipinupukol sa kanyang anak. Kaya anya ito nagiging defensive sa kanyang mga pahayag bilang isang ama. Samantala sa Senator Francis Cheese Escudero, sinabing nakikisimpatya siya sa sitwasyon ngayon ng Pangulo. Ngunit kasama niya ito sa burden of leadership o bigat ng pamumuno na kailangan niyang harapin habang isinasaisip ang interes ng bansa at mamamayang Pilipino. Gayunman, kumpiyansa ang mambabatas na malalampasan ito ni Pangulong Marcos Jr. basta't paninindigan nito ang kanyang mga prinsipyo. Aga, sinubukan naman ng ilang miyembro ng media na mahinga ng pahayag si Senator Ivy Marcos, ngunit tumanggi na itong magkomento. At yun muna ang update, balik sa'yo Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Nagbabala ang Malacanang sa isang audio deepfake ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumalat sa isang video streaming platform. Ang detalye ay hahatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ba ang nilalaman ng video na ito at ano na ang ginawang aksyon ng palasyo ukol sa lumabas na deepfake audio? Yes, Ella, nakikipag-ugnay na ang Malacanang sa Department of Information and Communications Technology, National Security Council, National Cybersecurity Interagency Committee at iba pang private sector stakeholders upang masolusyonan ang pagkalat ng malisyosong paggamit ng video at audio deepfakes at iba pang artificial intelligence o AI content. Kasunod dito ng pagpo-post at pagkalat ng isang video content sa isang video streaming platform na nagmanipula ng audio na kaboses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig sa naturang deepfake audio ang umano'y pag-uutos ng Pangulo sa sandatahang lakas ng Pilipinas na kumilos laban sa isang partikular na dayuhang bansa. Binigyan din ng Malacanang na walang iiral na ganitong direktiba. Ang deepfakes ay isang advanced na anyo ng digital content manipulation gamit ang Generative Artificial Intelligence o AI. Umaapila ang Presidential Communications Office o PCO sa publiko na maging aktibo sa pagtukoy at labanan ng maling impormasyon, maging mapanuri at responsable sa nilalaman sa pinipiling ibahagi sa digital space. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Natanggap na ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosive Office na i-revoke ang lisensya ng mga baril ni Apollo Kibuloy. Mula sa Kamkrame, may live report si Lea Ilagan. Lea, ilan ba yung baril ni Kibuloy at gaano katagal bago madesisyonan ng Chief PNP yung naturang rekomendasyon? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Mayroong 19 na baril itong leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. 18 ang short firearms at 1 ang long firearm.
Isa sa nasabing mga baril ang expired na ang lisensya noon pang nakaraang buwan. Kinumpirma nga ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marpil na natanggap na niya ang rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office o FEO na i-revoke ang license to own and possess firearms ni Kibuloy. Sa kasalukuyan aga ay nire-review pa ito ng kanyang mga legal team upang malaman kung mayroong sapat na grounds para tanggalan ng lisensya ang religious leader. Kapag na-review na ang rekomendasyon aga, ay saka aniya niya ito pipirmahan bago pa ipatupad. Una na ipinaliwanag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang mga maaaring basihan para bawian ng LTAP ang isang gun holder at hindi papasok sa grounds ang kinakaharap ng kaso ni Kibuloy. Maliban dyan, hindi rin daw itinuturing ng PNP na armed and dangerous ang leader ng Kingdom of Jesus Christ kahit na marami itong baril. Wala daw itong record ng pagiging bayolente at wala ding private armed group. Si Kibuloy Aga ay wanted sa mga kasong child abuse at sexual abuse. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. May posibilidad na umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila ngayong araw ayon sa Pag-asa. Batay sa kanilang forecast, maaari itong maranasan sa bahagi ng Naiya, Pasay City, habang nasa 43 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City. Samantala, naitala kahapon ang pinakamataas na heat index sa Apari, Cagayan na pumalo sa 48 degrees Celsius. Sinundan ito ng 47 degrees sa Dagupan City at Sangley Point. Nilinaw ng Department of Education o DepEd na hindi heat stroke ang naging dahilan ng pagkamatay ng 2 guro sa Iloilo. Kaugnay nito, dahil sa patuloy na matinding init na nararanasan sa bansa, suspendido ang ilang face-to-face classes sa Metro Manila ngayong araw. Para sa detalye, may live report si Jed Neresina. Jed, ayon sa DepEd, ano yung dahilan ng pagkamatay ng 2 guro at anong mga lugar sa Metro Manila ang suspendido ang pasok? Aga, hypertensive cardiovascular disease at aneurysm ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ng 2 guro sa Santa Barbara, Iloilo. Sa inilabas na pahayag ng Department of Education o DepEd, sinabi rito na walang gurong naiulat na namatay dahil sa heat stroke. Inaccurate at misleading ayon sa DepEd ang lumabas na breaking news sa isang radio network sa Iloilo. Base nga aga sa official records ng Kinauukulang Schools Division Office, isa sa mga guro sa Santa Barbara ay pumanaw noong Pebrero 2024 dahil sa hypertensive cardiovascular disease, habang ang isa pang guro ay pumanaw noong Marso 2024 dahil naman sa aneurysm. Ang mga nasabing guro nga ay naiulat ding nasa bahay ng pumanaw at hindi habang nagkaklase. Kasama sa pahayag ng ahensya ang pakikiramay sa mga naulilang pamilya. Kaugnay nito aga ang suspension nga ng physical na klase sa ilang lungsod sa Metro Manila dahil sa inaasahang mataas na heat index. Suspendido ang face-to-face na klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila, Muntinlupa, Las Piñas at Pasay. Samantala, suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas ngunit tanging pampublikong paaralan lang sa lungsod ng San Juan at Caloocan. Dahil rin sa mataas na heat index ngayong araw, nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa lungsod ng Malabon at Quezon City. Ang mga nabanggit na lungsod sa Metro Manila ay magpapatupad ng asynchronous classes o alternative mode of learning. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nangako ang kumpanyang nag-ooperate ng parking lot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na sasagutin nila ang danyos sa mga may-ari ng sasakyang nasunog kahapon na hinihinalan dulot ng grass fire. Narito ang report ni Joan Nano. That is the commitment that they gave also to MIA, that they will not shy away from the liability, if any at all, dito sa pangyayaring ito. Nakikipag-ugnayan na sa Manila International Airport Authority ang kumpanyang nag-ooperate ng nasunog na parking lot sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay MIA spokesperson Attorney Chris Bandijo,
Nagbigay na ng commitment ang Philippine Skylanders International na hindi nila tatakbuhan ang kanilang obligasyon sa mga may-ari ng 19 na sasakyan na tinupok ng apoy. As to the liability, Ma'am Nina, we had a meeting with the representatives of Philippine Skylanders. No? The message of the general manager to them was very clear, that they have to answer, they have to be very specific as to what is the extent of liability that they will be answering for. No? We already received a communication from them indicating their position as to the assumption of liability. No? I messaged them already, no? And just to be accurate, no? Since I'm not their spokesperson, this is the message from their counsel and general manager. No? We can state that PSI shall assume liability for the damages caused to their vehicles. And they will be reaching out to the affected owners. Mula sa 19 na sasakyan na nasunog, 7 may-ari na ang dumulog sa MIAA kaugnay ng insidente. Sa ngayon ay hinihintay pa ng MIAA at ng PSI ang resulta ng isinagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang saklaw ng magiging liability ng operator ng parking lot. Base sa salaysay ng security personnel na nagbabantay sa lugar, sinasabing mabilis na kumalat ang apoy na umano'y tumagal lamang ng halos 12 minuto bago narespondehan ng mga bombero. Based dun sa witness account, ito pong private operator ng parking facility na ito, yung kanila pong security personnel ay rumesponde doon sa isang SUV na based sa kanilang account ay nakita nilang nagliliyab. They responded, they tried to use fire extinguishers. In fact, nakaubos po sila ng 4 na fire extinguishers. Kaya lang po, when we arrived at the site yesterday, napansin po ng ating general manager na si Eric Ines, no? At mapapansin nyo rin naman po sa mga videos na pinapakita ninyo, talaga pong maraming tuyong-tuyong damo sa parking facility na ito. Upang maiwasan na maulit pa ang insidente, inatasan na ng MIAA ang PSI na ipatanggal na ang lahat ng tuyong damo sa parking lot at tambakan na ito ng mga graba. Plano rin ng MIAA na standby na sa lugar ang kanilang fire trucks upang mabilis na makaresponde sakaling may sumiklab muli na sunog. Kasama rin sa plano ang pagpapatupad ng rerouting sa daloy ng mga sasakyan upang mas mabilis na makapasok ang mga bombero na magmumula sa labas ng NAIA. Samantala, sinabi rin ng MIAA official na batay sa inisyal na investigasyon, wala silang nakikitang foul play o posibleng pananabotahe sa insidente. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang isang mambabata sa Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na palawigin ang access sa EDSA busway. Panukala ni House Deputy Minority Leader, Bagong Henerasyon Party List, Representative Bernadette Herrera, isama na sa magkakaroon ng access sa busway ang mga UB Express vans, cargo vans at cargo trucks na may bitbit na perishable at essential goods. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung paliwanag ng kongresista at bakit nais nitong magkaroon ng mas malawig na access sa EDSA busway? Aga para fair o patas sa lahat, nanawagan si House Deputy Minority Leader, Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera sa Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na palawigin ang access sa EDSA busway. Bukod sa mga buong suwestyon ng mambabatas, bigyan na rin ng access sa busway ang UV Express vans, cargo vans at cargo trucks na may dalang perishable at essential goods. Marami anyang pasahero ang UV Express kaya dapat qualified ito sa busway access. Samantalang makatutulong din sa pagpapabilis ng movement ng cargo kung isasama sa busway access ang cargo vans at cargo trucks. Anya, ito ay upang mailaan naman ang middle lanes ng EDSA para sa mga pribadong sasakyan. Sa pamamagitan nito, mamamaximize umano ang road space ng busway. Gate pa ni Congresswoman Herrera, pangunahin na kahihikayat sa ibang sasakyan na pasukin ng busway dahil sa anyay empty busway space. Suwestyon pa nito, maaaring palitan ng pangalan ng EDSA busway at going express lane for high-capacity vehicles.
Samantala, ayon naman sa pamunuan ng MMDA, para sa commuters ang busway at kung iaalaw ang ibang sasakyan, posibleng magdulot ito ng pagbigat sa daloy ng trapiko at mawawala ang purpose na mai-transport ng mabilis ang mga commuter. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Malayang makaalis sa serbisyo ang mga pulis na hindi makasusunod sa bagong polisiya kaugnay sa pagkakaroon ng tattoo sa katawan. Samantala, wala namang nakikitang problema ang Civil Service Commission sa pagbabawal ng Philippine National Police sa kanilang mga tauhan na magpalagay ng body art. Narito ang report ni Leia Ilagan. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Bahagi ng self-expression ang paglalagay ng mga tattoo sa katawan. Ito ang katwiran ng ilang sibilyan kaya't nagpalagay ng tattoo. Kagaya ni Volunteers Against Crime and Corruption Chairperson Arsenio Boy Evangelista. Nagpatato ako, it symbolizes two things. No? Yung sa isang tattoo ko, yung imahe ng aking anak na pinatay. Ang reason ko po doon para it will serve as a reminder na yung may laban to, no, for justice for my son, remind me always. Doon sa kabila naman, yung imahe ni Jesus Christ, representing yung faith ko na soon I will get justice. Gayunman, para sa kanya, hindi na ayon sa imahe ng isang law enforcer kung mayroon silang kung tawagin ay mga body art. Ang tattoo kasi, against ako dyan, actually, especially for law enforcement units, individuals, simply because yung tattoo po kasi masama ang connotation since time immemorial dito sa ating bansa. It is associated with crime groups, underworld, or underground organization. Diyan yung kung matatandaan po natin, mga bahala na gang, mga criminal groups, yan ang nagpapatato. So, as law enforcer, parang hindi maganda yung sinisimbolize nila. Para sa Philippine National Police, hindi rin magandang tingnan ang isang pulis na lumalabas ang tattoo sa kanilang uniforme. Base sa pulisiya ng PNP, hindi tatanggapin ang mga bagong aplikanteng pulis na mayroong tattoo sa katawan, habang hindi naman maaaring magdagdag ng tattoo ang mga pulis na matagal na sa serbisyo. Kailangan ding magsumite ng affidavit kung ilan at ano ang tattoo nila sa katawan at kung saan-saan ito nakapwesto, habang dapat namang burahin ang tattoo na visible o lumalabas sa kanilang uniforme. For some, sinasabing creative art ito. This is an expression of oneself belief and sa artistic side po nila, but in every right po there's always a boundaries po. Dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka-uniforme po yung mga pulis po natin na tad-tad po ng tato. Para kay Police Senior Master Sergeant JP na mayroong tattoo sa kanang braso, handa naman niya itong ipabura kung ipag-uutos ng PNP kahit na hindi naman ito visible. Sa ngayon aniya, pinipilit na lang niyang hindi ito makita habang naka-uniform. Pinasukat ko talaga to sa sukat ng uniforme ko. Para pag naka-uniform, hindi pa rin siya kita. Sa akin kasi, unang-una, siyempre, pangit din talaga tingnan sa uniform ng PNP na naka-uniforme ka. Mas makikita na may tattoo ka. Kasi, aminin man natin na hindi. Sa Pilipinas kasi, hindi naman talaga totally tanggap na naka-uniform personnel na may tattoo. Iba yung tingin nila Although sa iba, nakakaintindi na marami rin nakakaintindi. Ang Civil Service Commission naman, iginagalang ang polisiya ng PNP at kung paano disiplinahin ang kanilang hanay. Kami naman sa CSC, we give it to the heads of the agency kung ano yung dapat na protocol. That's why needed for each agency. Kami sa CSC, wala naman kaming issue. But siguro the discipline ng PNP is quite different from the discipline required sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya siguro ganun. Ang memorandum circular ng PNP sa regulasyon ng tattoo ng mga pulis ay kasalukuyan na ang nakasumite sa UP Law Center para sa publication. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Health sa mga healthcare workers sa unethical
o mali at labag sa moralidad ng kanilang propesyon ang pagtanggap ng regalo o anumang pabor mula sa mga pharmaceutical companies kapalit ng promosyon ng kanilang mga produkto. Isang memorandum ang ipinalabas ng DOH kasunod ng mga ulat na may mga pharmaceutical firms na nag-aalok ng mga pribilehiyo sa mga medical professional kapalit ng pagrereseta ng kanilang mga gamot. Mahigpit na paalala ng DOH sa mga doktor, nurse, medical professionals at mga personnel sa mga ospital na kanilang nasasakupan, unethical ang ganitong gawain at maaaring makapagkompromiso sa karapatan ng kanilang pasyente sa dekalidad na healthcare service. Kinumpirma ng Commission on Elections na nasa bansa ang ilang miyembro ng United States Justice Department. 3 linggo na ang nakakaraan. Kaugnay ito sa investigasyon sa kasong money laundering ni former COMELEC Chairman Andres Bautista. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung partikular na pakay ng US Justice Department sa pagpunta nila dito sa Pilipinas? Magandang tanghali, Aga. Ayon pa kay Chairman George Erwin Garcia ay nakipag-ugnayan itong US Justice Department sa kanilang o sa komisyon at mayroon pa nga daw silang nakapanayam, Aga, na mga tauhan ng COMELEC. At kanina nga ay inihayag itong si Chairman Garcia sa isang forum sa Maynila na dumating nga yung mga taga-Justice Department ng United States o nagpunta sila dito sa Pilipinas mga ilang araw na ang nakararaan. Nakipag-ugnayan sila nakipag-ugnayan ang US DOJ hinggil ito sa kasong money laundering laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Pinaniniwala ang sangkot dito ang Smartmatic na nanalong bidder noong 2016 elections. Batay sa dokumentong nakuha ng UNTV kaugnay sa impormasyon ng kaso ni Bautista, binanggit na nakipagkutsaba ang dating COMELEC chief sa isang election technology provider na pinaniniwalaan ng ito yung Smartmatic. Ayon pa kay Garcia, nanghingi ng mga dokumento ang US authority tulad ng procurement papers mula sa kanilang tanggapan. Nagbigay naman anya ang COMELEC bilang bahagi ng Justice Treaty. Samantala, Aga, kinumpirma din ng COMELEC na totoo yung dokumentong lumabas hinggil nga sa kaso na isinampa kay Bautista sa isang korte sa Amerika. Subalit hindi naman nagbigay ng maraming detalye dito ang komisyon. Kaugnay naman sa lumabas na balitang unknown o hindi umano alam ang kinaroroonan ni Bautista at kung may warrant of arrest na ba laban sa kanya, ayon pa kay Garcia, ito sa kanilang aalamin sa mga otoridad ng Amerika. At kabilang din sa binanggit kanina ni Garcia, kaya nila o may matibay silang basihan, kaya nila diniskwalipika ang Smartmatic para sa pagsali sa 2025 elections kaugnay nga dito sa kaso ni Bautista sa Amerika kung saan sangkot itong kumpanyang Smartmatic sa sinabing panunuhol umano sa dating pinuno ng komisyon. Yan mo nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Patuloy na tinutugis ng militar ang mga kasamahan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karialan faction leader na si Mohiden Animbang matapos itong masawi sa engkwentro laban sa puwersa ng pamahalaan Kamakalawa. Para sa detalye may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ilan na ang casualty sa panig ng BIFF at meron din bang casualty sa panig ng gobyerno? Ela, 12 ang nasawi sa panig ng BIFF at 7 naman ang sugatan sa panig ng pamahalaan. Kasalukuyan pa rin, Ela, na tinutugis ng puwersa ng pamahalaan na ang mga nakatakas na mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karialan faction. Ito ay matapos makaengkwentro ng puwersa ng pamahalaan ng grupo. 12 ang nasawi sa panig ng BIFF kasama na ang leader nito na si Mohiden Animbang, samantalang sugatan naman ang 7 sundalo. So as of now, as we are here, ongoing ang ating pursuit operations, and of course, those matters cannot be disclosed at this moment, but they will be giving updates. The Philippine Army will be giving updates also on this particular aspect. Ayon sa Philippine Army, si Animbang ay isang notorious leader ng BIFF
na nag-ooperate sa Mindanao ay tinuturing silang local terrorist group ng pamahalaan. Ang DIFF ay kilalang grupong terorista na gumagamit ng anti-personnel mines. Kaya naman maingat ang puwersa ng pamahalaan sa kanilang operasyon at gumagamit rin ng close air support para makaiwas sa anti-personnel mines at IED. Ang pagkamatay ni Animbang ay malaking pagkahina ito sa puwersa ng DIFF. In any organization, terror organization, malaking impact talaga pag ang isang leader ang na-neutralize natin because there will be, magkakaroon siya ng vacuum of leadership and this will disorient the other members and it's an opportune time for the Philippine Army to pursue particularly these remnants. No? That's why an ongoing pursuit operations is being conducted to make sure na matapos talaga ito mga grupo na ito. Sa ulat ng Philippine Army, nagsimula ang enkwentro nitong Lunes, April 22 sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur dahil sa ulat ng mga residente na may armadong grupo sa lugar. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik tayo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Operational na simula ngayong araw ng Miyerkules, April 24, ang Bangsamoro Airways sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Unang lilipad ang Airways Britain Norman BN2821 Islander Lulan ang 10 pasahero, kabilang na ang piloto para sa bagong bukas na flight mula Zamboanga City patungong Holosulu at vice versa. Ayon sa Bangsamoro Board of Investments, bago pa magsimula ng operasyon, mayroon ng sapat na dokumento ang airline company mula sa Ministry of Transportation and Communications at sa Bangsamoro Airport Authority. 3 beses sa isang linggo ang biyahe ng airline mula Sulu at Zamboanga, Sulu, Cotabato, vice versa, at Cotabato, Zamboanga City, vice versa. May permit na itong bumiyahe anumang oras sa iba't ibang lugar sa BARM o chartered flights. Ngayong mayroon ng inter-regional na biyahe sa mga isolated barangays, inaasahang lalago ang ekonomiya, turismo at dagdag na trabaho sa BARM. Ilang mga gamit at agricultural product ang ibinida at itinampok sa isinagawang Sumilang Festival sa bayan ng Silang, Cavite ngayong araw. At mula sa Silang, Cavite, may live report si Benedict Samson. Benedict, ano-ano ba ang maaaring makita o mabili ng ating mga kababayan na lumahok dyan sa Sumilang Festival? Magandang tanghali, Ella. Bukod sa machinery na gamit pagsasaka, ay tampok din dito ang mga prutas, gulay at lutong pagkain na ipinagmamalaki ng bayan ng Silang. Kanina ay formal na nga nagsimula ang Sumilang Festival dito sa Municipal Hall Ground ng Silang, Cavite. Ibinilida nga dito ang mga prutas na karamihan ay tanim dito sa Silang, gaya ng saging, pinya, kape, mais, ube at iba pa. Tampok din dito ang iba't ibang mga halaman at bonsai na maaaring namang gamitin pang display sa tahanan. Ayon kay Silang Cavite Mayor Alston Kevin Anarna, paraan nila ito upang mabigyan ng pagkilala ang mga magsasaka sa bayan ng Silang. Nasa mahigit 3.3 million na pesos naman na ayuda ang naipagkaloob ng Department of Agriculture Region 4A sa mga magsasaka sa naturang bayan. Binigyan parangal din ng lokal na pamahalaan ang mga matatandang magsasaka sa bayan ng Silang. Lumagda rin sa isang Memorandum of Understanding ang lokal na pamahalaan para sa isang sustainable urban modernization para sa mga magsasaka. Ella, tatagal naman itong Sumilang Festival hanggang sa April 27, kung saan tampok nga yung mga job fair at mga training and seminar para sa mga magsasaka. At yan muna ang ating update mula rito sa Silang, Cavite. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Umabot na sa mahigit 3,000 ektarya ng palayan ang napinsala sa isla ng Masbate dahil sa El Nino. Sa tala ng Masbate Provincial Agriculture Office, 10 munisipalidad na ang apektado ng drought dahil sa matinding init. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, ano-anong bayan ang mga apektado ng matinding init ng panahon?
Yes, Ella, ang mga 10 sa munisipalidad na may pinsala na ng mga palayan na ito ang mga bayan ng POV Corpus, Esperanza, Placer, Kataingan, Kawayan, Uson, Masbate City, Batuan sa isla ng Ticao, San Pascual naman at Claveria doon sa isla ng Burias. Batay sa tala ng Masbate Provincial Agriculture Office, umabot na nga sa mahigit 3,400 hektaryang taniman ng palay ang napinsala dulot ng nararanasang drought na epekto ng El Nino phenomenon. Tinatayang nasa mahigit 14,000 hektaryang sakahan ang taniman sa panahon ng dry season mula buwan ng Setyembre 2023 hanggang March 2024. Pero dahil sa kakulangan ng pag-ulan sa isla, libu-libong hektarya na napinsala ang mga aning palay. Tiniyak ng Masbate Provincial Agriculture na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng bigas dahil sa production loss sa aning palay ngayong panahon na ng anihana. Yes po, bababa ang production ng palay ngayong season na to. Hindi lang naman sa atin sa Masbate, parang entire country naman na affected ng El Nino ay bababa talaga. Inaasahan natin yan na bababa. Pero meron namang mga interventions na binibigay ang agriculture agency para po matugunan yung ganyan. Ella, iba't ibang interventions na inilaan ng ahensya upang mabawasan ang pinsalang may dudulot pa ng nararanasang init ng panahon sa isla ng Masbate. Gana lamang ng pamamahagi ng hybrid seeds na pwedeng makaani ng doble, libreng abono sa mga lugar na may mga inaasahang pampatubig. May mga high-value seeds din naman o mga leafy vegetables na ipinamamahagi ang Agriculture Office na pwedeng maani sa loob ng mahigit 1 buwan habang hinihintay ang pag-aani ng tanim na palay. Sa ngayon na nangangalap pa ng dato sa damage report ang Masbate Provincial Agriculture Office kung ilang magsasaka at palayan sa kabuuan apektado na ng matinding init at kakapusan ng tubig ulan dito sa lalawigan ng Masbate. Yan ang ulat. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. May plano ang Indonesia na ipagbawal sa bansa ang online games na nagtataglay ng karahasan. Ito ay kung hindi susunod sa regulasyon sa game classification ng Ministry of Communication and Information. Partikular na sa issue ng karahasan, kalaswaan at online gambling. Nire-regulate ang online games sa Indonesia batay sa age classification at type content. Isang lalaki sa South Korea ang pinatawan ng 14 na buwang pagkakakulong dahil sa pagpatay sa 76 na pusa. Ito ang itinuturing na pinakamatinding animal cruelty sa bansa. Batay sa ulat, isinagawa ng lalaki ang cat killing spree sa pagitan ng December 2022 at September 2023 dahil sa matinding galit sa pusa. Ito ay matapos na magtamo ng scratch ang kotse nito dahil sa hayop. Mahigit sa 130 tao ang arestado sa pro-Palestinian protest sa New York University campus sa New York, USA. Sa gitna ito ng mga umiigting na kilos protesta sa ilang universidad sa Amerika dahil sa Israel-Hamas war. Nahaharap ngayon sa krisis ang ilang campuses gaya ng Harvard, Yale, Columbia at iba pa. Ito ay dahil sa pagbalanse sa panawagan ng mga estudyante sa malayang pananalita at iba naman ay ginigiit na hinihikayat umano ng mga campus ang paninindak at hate speech. Masyado nang tutok sa technology ang mga bata ngayon. Kaya upang mabawasan ang kanilang exposure sa gadgets, puspusan pa rin ang panghihikayat sa kanila ng magbasa. At kaakibat ng pagdiriwang ng World Book Day kahapon, patuloy na nagsasagawa ng libreng pagtuturo ng pagbabasa sa mga bata ang pampublikong aklatan ng Quezon City. Narito ang ulat ni Harry Ilagan. Actually, yung pagbabasa ng libro, we discover the pleasure of reading at saka it is a tool na para for education and lifelong learning. Ang World Book Day ay inilunsad ng UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization noong April 23, 1995 bilang isang pandaigdigang pagdiriwang para maipromote ang pagbabasa ng libro.
Kaya naman kaisa ang Quezon City Public Library sa paggugunita nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tuloy-tuloy na pagtuturo ng pagbabasa sa mga bata. Ang magkakapatid na Kyle at Irene, suki na sa pagbabasa ng libro sa Quezon City Public Library. Tungkol po sa science at mga hayop po. Kasi po interesting po siya basahin at marami akong natutunan. Para matuto po magbasa. Mga storybook po sa mga tao at hayop po. Sa ngayon ay nasa 161 ng mga bata ang naturoan nilang magbasa sa pamamagitan ng Joy of Reading and Learning Program sa buong Quezon City. Target naman nilang maturuan ang nasa 324 na students hanggang sa buwan ng Setyembre 2024. Bukod sa mga bata, paborito rin ng mga matatanda ang library. Kaya naman si Mana Ramirez, isang retired government employee, nakahiligan ding magbasa ng libro sa QC Public Library. Anya, nakakatulong ito sa kanyang tinatapos na PhD sa nutrition. Pero ngayon kasi meron akong personal na tinatapos kasi enrolled pa rin ako sa graduate studies. So even if retired na ako, balak ko siyang tapusin. Ayon pa kay Bernal, libre din sa mga estudyante ang kanilang state-of-the-art learning facility na nakahati sa 5 section. Ang reference sections na may foreign authors at mga encyclopedia. Children's section na interactive books. Filipiniana sections na naglalaman ng local history ng Quezon City. Periodical sections at law sections para sa mga law students. And we have the e-resources. Ito magiging first din in the Philippines to na magkaroon ng e-resources na digital library. Si Mark Herrera, sinubukan lang magbasa sa QC Public Library. Anya, first time niya sa ganitong tahimik na lugar. Yung feeling is kakaiba compare po kapag nagbabasa sa bahay. Kasi dito talaga mafe-feel mo yung peace po ng pag-aaral and makapag-concentrate ka talaga. Para sa kanya, sa iba pang nagsasadya dito, mas reliable source ang libro kaysa sa galing sa online. Kasi kapag sa libro is sure ka na tama yung nasa libro. And kasi kapag po sa online naman, nahihirapan ako kung totoo ba or tama yung binabasa ko. Sa gadget po kasi minsan po may mga may mga hindi po reliable na information. Unlike po sa mga books. Hall of Fame awardee na ang Quezon City Public Library at nakatanggap muli ng award bilang Public Library of the Year 2023 sa City Library category. Sa mga mahilig magbasa ng libro, bukas ang Quezon City Library mula Lunes hanggang Sabado, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 14, versikulo 17 na nagsasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.